Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang dalawang mahalagang paraan kung paano direktang nakikilahok ang mamamayan sa paggawa o pagbabago ng batas, ang referendum at ang initiative. Pag sinabing referendum, isang proseso kung saan tinatanong ang taong bayan kung sang-ayon ba sila sa isang batas na maipasa ng Kongreso o lokal na pamahalaan na bumoboto ang mamamayan ng oo or hindi. Sinabi namang initiative, ito ay proseso naman kung paano, saan at mismo mga mamamayan ang magmumungkahi ng bagong batas o pagbabago ng umiiral na batas kahit walang aksyon mula sa Kongreso or LGU. Public Act 6735 or Initiative and Referendum Act, may tatlong uri ng initiative. Number 1 is yung saligang batas, number 2 yung sa mga pambansang batas, number 3 sa mga lokal na ordinansa. Ngunit may mga kailangang pirma ng mga rehistradong botante upang iisulong ito. Halimbawa, sa pagbabago ng saligang batas, kailangan ang pirma ng 12% ng kabuuang botante at dapat may 3% bawat legislative district. Mahalaga ang referendum at initiative bilang mga mekanismo ng checks and balances at bilang paraan para marinig ang boses ng taong bayan. Lalo na kung sa tingin nila ay hindi naaayon sa interes nila ang mga desisyon ng pamahalaan. At yun lang po, maraming salamat po.